magpapasok po tayo dito ng tubig, pero salamat po sa Lord. Dahil yung mga instrument po natin, hindi po yan inaabot. So, salamat sa protection ng Panginoon. Amen? Yung mga bahay nyo ba, kamusta? Ha? Kamusta ba yung mga bahay nyo? Wala naman ako nabalitaan na um, inanod ng mga bahay. Amen? Bagamat doon po sa amin pong office, yung akin pong mga kasama sa opisina, marami po sa kanila ang inabot po ng tubig ang kanila pong mga bahay. Okay? But ang Diyos po ay tunay po na mabuti. Amen? Is God good? Mabuti po ba? Masasabi pa rin po ba natin na mabuti po ang Diyos sa buhay po natin? Amen? Kahit may bagyo, mabuti po ba ang Diyos? Amen. Okay. So ngayon tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos. At sa atin pong serye sa aklat po ng Book of John, magpapatuloy po tayo sa umaga pong ito. But before that, mga kapatid, samahan muna ninyo ako sa atin pong panalangin. Tayo po ay dumulog po sa atin pong Panginoon. Father God, yes Lord, first and foremost, kami po ay nagpapasalamat and we are truly grateful Lord for the good weather na ibinigay po niyo sa amin sa panahon po na ito ng amin pong pagsamba. Sa kabila po, aming Panginoon, ng iba pong mga lugar sa amin pong bansa ay hindi pa rin po maayos, subalit ang inyo pong pag-abot ay patuloy po aming Panginoon. Kami po ay naniniwala na ang lahat po ng bagay na ito ay nakakapangyari ayon po sa inyo pong mabuting layunin at kalooban po sa amin pong mga buhay. And today, Panginoon, isa lang po ang desire ng amin pong puso. Ang patuloy po namin kayong maluwalhati sa araw po na ito. Maibigay po namin ang nararapat po sa inyo, aming Ama. Ang amin pong pagsamba, aming Panginoon, ay sa inyo lamang po nakaukol, aming Panginoon. At sa amin pong desire, Lord, na mapakinggan ang inyo pong mga salita, ang dalangin po namin, O Diyos, ay patuloy po nyo kaming abutin, aming Panginoon, sa anumang kalagayan po namin, aming Diyos. Dalangin po namin ang inyo pong mga salita na amin pong titingnan at pakakikinggan sa araw po na ito, ay patuloy po na maging kapangyarihan na magbibigay po sa amin ng liwanag ng inyo pong mabuting kalooban. Kung paano po kami, Panginoon, bilang inyong mga anak, magpapatuloy sa amin pong paglilingkod at magpapatuloy ng meron pong katapatan, katulad ng katapatan na meron po kayo sa amin pong mga buhay. Pagpalain po nyo kami sa araw po na ito. Just allow us today, Panginoon, to listen and be blessed by your words. Salamat po aming Ama. Ito po ang patuloy po naming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Yes, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Makakapagpatuloy po tayo sa naputol po nating serye ng atin pong pag-aaral sa aklat po ng Juan last Sunday, sapagkat ang atin pong tiningnan sa salita po ng Diyos nung nakaraang Sunday ay ang kabutihan po ng Diyos sa gitna po ng krisis, sa gitna po ng calamities, sa gitna po ng bagyo, sa gitna po ng kaguluhan. At nakita po natin doon ang Diyos po na atin pong mapapanaligan, ang Diyos na matibay po nating kanlungan. And that's the reason kung bakit nagpapatuloy po tayo sa atin pong pagsamba at sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. So today, nais ko po na tingnan po natin ang aralin po na ito sapagkat ito po ay meron pong kinalaman sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. But before that, to connect sa atin pong kasunod na pag-aaral, magbalik-aral lang po ako ng kaunti dun po sa huling na pag-aralan po natin
sa John chapter 3 verse 1 to 21. It is about the necessity of the new birth, ang pangangailangan po ng kapanganakang muli. Ito po ang atin pong nakita sa atin pong pangangailangan ng bagong kapanganakan. Hindi po pisikal na kapanganakan, kundi spiritual na kapanganakan. Sapagkat, ang sabi nga po dun sa John chapter 3, verse 3, na atin pong tiningnan, ang sabi po doon, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. At nakita po natin doon ang need for a new birth. Dito po, ipinakita po sa atin ng salita ng Diyos na ang atin pong mga religion, yung atin pong mga ginagawa, it is good works or whatever good things na ginagawa po natin, even our religion, even our obedience po sa mga kautusan, all of this cannot produce spiritual life. Hindi po ito nagbibigay po sa atin ng spiritual na buhay. At sa kalagayan po natin bilang isang makasalanan, kailangan po natin ng spiritual life. Sapagkat ang sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang verse 3, we are dead because of our sinfulness. Dead means we don't have spiritual life. We are separated from God. At dahil doon, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, unless a man is born again, he cannot see or enter the kingdom of God. Kaya, ang lahat po ng tao ay may pangangailangan po ng spiritual na kapanganakan upang makapasok sa kaharian po ng Diyos. At ang spiritual na kapanganakan po na yan ay ang tinatawag po nating regeneration. It is a work of the Holy Spirit in our lives. Sapagkat maliban po na merong pagkilos ang Diyos sa buhay po natin, hindi po natin matatagpuan at mauunawaan, hindi po natin makikita at hindi po natin matatanggap ang offer of salvation po ng atin pong Diyos. Dahil sa kalagayan po natin na tayo po ay spiritually dead, ayon po kay Pablo sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 14, ang mga spiritual na bagay ay hindi po natin kayang tanggapin because it is foolishness for a natural man. Sapagkat ang kasalanan na kumikilos po sa buhay po ng isang tao ay sobrang makapangyarihan. Ang kapangyarihan po nito ay naghahatid po sa atin sa kamatayan. At ang kamatayan po, ang pinakamalaking problema po nating mga tao na hindi po natin kayang lunasan. Marami na pong naimbentong mga gamot sa mga sakit at mga karamdaman, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin pong lunas sa kamatayan. Ngunit ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng solusyon sa problema po ng kamatayan. At yan po ay ang ginagawa ng Diyos sa atin pong buhay. Sa pamamagitan ng pagkilos po at kapangyarihan po ng Diyos sa atin pong buhay. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay atin pong napagtatagumpayan. Without God's power, we cannot overcome the power of sin. Dahil ito po ay kapangyarihan na dulot po ni Satan. And there's no ever man that is so intelligent and that is so great that can overpower the power of Satan or the power of sin. There is only one power that can overcome the great power of sin, and that is the power of God.
And that power works in our lives through regeneration, through the work of the Holy Spirit that illuminates His words to us so that we can believe and have faith, exercise faith, and get saved and be born again. At yan po ay ginawa po ng Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan po ng pagbibigay po niya ng kanya pong bugtong na anak. Sa chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ngunit yan po ay hindi po natin kayang tanggapin maliban na meron pong pagkilos ang pangatlong persona po ng Diyos sa buhay po natin. Gusto ko pong ipaalala po sa inyo that our salvation is a work of a Trinitarian God. It was planned and agreed by the Father, by the Son, and the Holy Spirit. God wills, the Father wills the salvation of sinners. And that is through Jesus Christ who executes the offering for salvation. And that salvation is received by a sinner through the illuminating power of the Holy Spirit. Without the Trinitarian work in our salvation, it is impossible for us to receive a new birth, a salvation. Yan po ang nakita po natin. At sa panghuli, ipinakita po ni Jen na ang mga nakakatagpo ng liwanag kay Jesucristo ay lumalabas po sa kadiliman. Their lives are transferred from darkness to light. At ang mga hindi mananampalataya ay nananatili po sa kadiliman. At sila po ay nare-reveal because of the light that comes from Jesus Christ. Without the light from Jesus Christ, we cannot see those people who are in darkness. In darkness means in sin, unsaved people. At the end, we are blessed by God. Today, mga kapatid, I do believe that all of us receive the new birth. Pagkatapos po nung encounter po na ito ng atin pong Panginoong Jesucristo, sapagkat itong the necessity of the new birth ay ipinaliwanag po ng atin pong Panginoong Jesucristo kay Nicodemus. Pagkatapos po ng occasion po na yon, ay nagkaroon po ng karugtong na event, a different event sa paglalathala po ni John, the author of the book of John. And it now continues to chapter 3, verse 22 hanggang verse 36. At ito po ay matatagpuan po natin ng isa pong napaka-importanteng talata na nagtuturo po sa atin kung paano po tayo mag-respond bilang mga anak ng Diyos na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng atin pong Panginoon. The key verse that we're looking at dito po sa atin pong pag-aaral is in John chapter 3 verse 30 that says, sabi ni John, I must increase. He must increase. Jesus Christ must increase. And I must decrease. Yan po ang nais ko pong bigyan po ng highlight sa atin pong pag-aaral sa umaga pong ito. Sapagkat naniniwala po ako na bilang mga anak po ng Diyos, mahalaga po itong response po na ito, itong attitude po na ito, itong character of a true servant na ito sa atin pong buhay. At yan po ang isa po sa dapat po nating tingnan at patuloy po nating palaguin po sa atin pong buhay. Ang theme po natin is this. It is all about the demonstration of proper response of a true servant. Mga kapatid, you know that you have been saved by grace through faith, di ba?
Alam nyo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Nung tayo po ay sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo doon po sa krus para sa atin. Amen po ba? At doon may wala po tayong contribution. It is a free gift. Sabi po ng Biblia in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it is a free gift. Tinanggap po natin yon by faith. Faith means we do nothing. We just believe on it. But after that, pagkatapos po noon, the very important question is, how do we respond on that? What's in it for us? Paano tayo nagre-response? Doon po sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Dito po ay ipinakita po ni John the Baptist yung proper response ng isa pong true servant of God. Kung saan ang Panginoong Kristo ay kanya pong ine-elevate, ine-exalt po niya, ino-honor po niya. That is the objective of the servant of God. And that should be our objective in life. Dito, ipinakita po ni John the Baptist na ang kanya pong paglilingkod at ang kanya pong mga tagumpay sa kanya pong ministeryo ay hindi po para sa kanya, kundi ito po ay para sa Panginoong Kristo. Makikita po natin dito ang ilang conflict po sa loob po ng paglilingkod o sa loob po ng ministeryo na totoo at nangyayari din po in real sense, in real life, sa mga churches na mga tulad po natin. Conflict among workers. At ito po ay isang magandang lesson po sa atin. So, 3 areas of lesson, or in this lesson, ang atin pong titingnan. The growing ministry of Jesus Christ. How that affect to John the Baptist ministry. The second point is the humility of John the Baptist. How he reacted to the growing ministry of Jesus Christ. And dito, makikita po natin dito, how John the Baptist elevated Jesus Christ. How he showed that Jesus Christ is above all. Yung kanya pong supremacy. Tingnan po ninyo. In verse 22 hanggang verse 26, ang makita po natin dito ay ang paglago po ng ministry ng atin pong Panginoong Kristo. Di po ba ang Panginoong Kristo po ay nagkaroon na po ng pagpapasimula ng kanya pong ministeryo nung siya po ay pumasok po sa Jerusalem. And the first ministry na ginawa po ng Panginoong Kristo is to cleanse the temple upang ipakita po kung ano ang genuine worship. At upang ipakita po ang karumihan po ng mga tao sa kanilang puso when it comes to worship. Pagkatapos noon ay gumawa po ng himala ang Panginoong Kristo. Ang sabi po sa John chapter 2, verse 23, marami po ang sumampalataya sa atin pong Panginoong Kristo. Ngunit para bang may pagdududa po tayo dun po sa mga sumampalataya po na yon, sapagkat ang Panginoong Kristo ay hindi po nagtiwala sa mga tao po na yan. Again, ito po ay nagpapakita na ang mga himala na ginagawa po ng Panginoong Kristo ay nagdadala po sa mga tao na nakakakita po nito sa kanila pong pagkilala na ang ating Panginoong Kristo ay galing sa Diyos. At ang isa nga po rito na nagpahayag ay si Nicodemus. Sabi niya, Rabbi, I know that you come from God. At yung ibang mga tao, ayon po kay John, the author of this book, believe in His name.
And it is now fulfilling the purpose of miracles. Dito po sa aklat po ng John, ang dami pong miracles na makikita po natin dito na ginawa ng Panginoong Kristo. And the very purpose of those miracles is for the people to believe in Jesus Christ so that they may have life. So yun po yung purpose po ng miracle. At pagkatapos po nito, ay nagpatuloy na po ang atin pong Panginoong Kristo. At ang sabi po dito, after these things. Ano yung after these things? Ito po yung mga sinabi ko po sa inyo na mga ginawa ng Panginoong Kristo. Na siya po ay gumawa po ng himala, nilinis niya yung temple, nagpaliwanag po siya kay Nicodemus how to be born again. At ang sabi dito, after these things, Jesus and his disciples came into the land of Judea. So, nasa ibang lugar na po ulit ang atin pong Panginoong Kristo. And there He remained with them and baptized. So, dito po, Jesus Christ is already baptizing. Some commentary says that the people who are actually baptizing are the disciples of Jesus Christ, the followers of Jesus Christ, baptizing in His name. Sabi sa verse 23, now John was also baptizing in Aenon near Salim, because there was much water there, and they came and were baptized, for John had not yet been thrown into prison. So yan mga kapatid, both of them are baptizing. Jesus' disciples and John and his disciples. At kung titingnan po natin, ito po yung naging journey po ng atin pong Panginoong Kristo. Kung maaalala ninyo, galing po siya una sa Bethany. At dito po sa pagpunta po niya sa Capernaum, ay gumawa po siya rito ng himala. Di po ba? If you will follow the arrow, from Capernaum, pumunta siya sa Cana. Dito po yung wine, turning water into wine. And he went to Jerusalem. Dito po yung kanya pong pagpasok sa Jerusalem na nilinis po niya yung temple. And he is now in Judea. So, traveling po ang atin pong Panginoong Kristo. At ang sabi nga doon, the ministry of Jesus Christ is already growing. Both of them, John the Baptist with John's follower, are baptizing in Aenon, near Salim. Saan po ba yung near Aenon na yan? So yan po ay nasa west part po ng Jordan River, maybe here or somewhere else here. So it's growing. Jesus and John are now both baptizing. They are both preaching about repentance because the kingdom is at hand. Yung baptism po ni John the Baptist is what we call baptism of repentance. Ang isang tanong po rito, maaari na maging interesting po sa atin, itong baptism ba ni John the Baptist in water and baptism po ng mga Hudyo na sumusunod po kay John because they get baptized in water, does it mean na sila po ay naliligtas kapag ka sila po ay binabaptize po ni John? The answer is no. Because there is only one condition for salvation, and that is faith in Jesus Christ. Meron pong pangangailangan na kinakailangan pong masatisfy ang kaligtasan.
And that is believing in the salvation, in the saving work of Jesus Christ. So therefore, dapat po nating maintindihan that water baptism doesn't save a person. Hindi po nagliligtas ang water baptism. Bakit itong mga tao po na ito na sumusunod po kay Jen at sa ating pong Panginoong Kristo na nabautismohan po sa tubig, which they called baptism or of repentance, bakit hindi sila naligtas? Ba't hindi pa rin sila ligtas? Sapagkat ang baptism of repentance or yung preaching of repentance po ni Jen ay nagtuturo lamang na merong paparating na kaharian. Di ba? Ang sinasabi ni Jen, repent for the kingdom is at hand. Ipinapaalala lang po ni Jen sa kanya pong preaching of repentance, yung promise po sa mga Hudyo that there will be a Messiah na magtatatag ng kaharian ng mga Hudyo, will sit on throne, in the throne of David, mula sa lahi po ni David, na maghahango sa kanila sa pagkaalipin at magiging hari po nila muli. Sapagkat simula po nung sila po ay mabihag ng kanila pong mga kaaway, pagkatapos po nung reign po, nung tatay po na Jeconiah, wala na pong king ang bayan po ng Israel sapagkat isinumpa po ni Yahweh na wala na pong magiging hari sa bayan po ng Israel. But the promise of God to send a Messiah that will be their king in the Messianic kingdom still stand. Totoo pa rin po sapagkat hindi po binabawi ng Diyos ang kanya pong mga pangako. Yan po ang pinipreach po ni Jen. Repentance na nagpapaalala lamang sa kanila ng promise po ng Diyos. It's not a saving gospel. It's not a saving gospel because the content of the saving gospel is the work of Jesus Christ on the cross that we should believe in. Hindi pa po nila nakikita na ipinako po ang Panginoong Kristo dito. That's why if we'll go back in chapter 2, ang sabi nga po doon, yung mga disciples, ang sabi po nila, nung sinabi po ng Panginoong Kristo, na itong templo na to ay wasakin ninyo. At pagkatapos ng 3 araw, ito ay aking itatatag na muli. Di ba sabi nila, 46 years na tinatag yan ng aming mga ninuno. Gigibain mo, tapos 3 araw lang itatayo mong muli. Hindi po nila naintindihan na ang ibig po sabihin nun ng templo ay ang katawan po ng ating pong Panginoong Kristo na ipapako po nila doon po sa krus. Naintindihan lamang po yun ng mga disciples after nung resurrection. At doon lamang po na kumpleto po ang mensahe po ng saving gospel. At this point, they are not preaching that saving gospel. What they are preaching is a gospel of repentance. Amen? In verse 25 and 26, ang makita na po natin dito is the dispute between the disciples of John and Jesus Christ. Sabi sa verse 25, then there arose a dispute between some of John's disciples and the Jews about purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing, and all are coming to him. Na-insecure na po dito yung mga disciples po ni John the Baptist. Because many people are already following Jesus Christ. Lumalago na po yung mga followers ni Jesus Christ.
At para bang sabi ng mga disciples ni John, Rabbi, yung binautismuhan mo sa Jordan, nagbabaptize na rin. At ang dami na tumupunta sa Kanya. All are coming to Him. So the influence of Jesus Christ is now growing. Lumalago na po at nakikilala na po ang atin pong Panginoong Sukristo. And because of the miracles po na nakikita nila sa atin pong Panginoong Sukristo, in John chapter 2, many believe. I would like to say na yung mga tao po na yon maaaring naligtas. But some commentators is saying na maybe they are not. Sapagkat meron pong but Jesus Christ did not trust them. So, what happened here is a character display. Makita na po natin dito yung character at response po ng mga disciples po ni John. It is an adverse response. Negative po ang response nitong mga disciple po ni John. Because for them, hindi po maganda. That's why ang tawag po dito, dispute. Nagkaroon po ng parang pagkakagalit. So instead na magwalak po itong mga disciple po ni John, dahil marami na pong lumalapit at naniniwala sa atin pong Panginoong Sukristo, yung success ng ministry po ng atin pong Panginoong Sukristo becomes a threat to them. Samantalang ang ministeryong yon ay hindi naman negosyo na kanila pong pagkikitaan po ng pera. So, ang ipinapakita po sa atin ng Biblia ay ang laman po ng puso ng isa pong lingkod ng Diyos na hindi po tama. Amen? Hindi po tama. We should remember that the work of God is not a competition. In our ministry, in many churches, it is happening. Ang mga churches nagpapagalingan po sa tugtugan, nagpapagalingan po sa mga programa. Nagagalit po ang mga pastor, nagagalit po ang mga mananampalataya kapag nakikita nila na lumalago yung ibang mga churches, samantalang sila, yung mga members nila, naglilipatan po doon. And that is true, mga kapatid. I am praying na ang atin pong puso ay magalak sa halip po na manibugho o magkaroon po ng insecurity sa paglago po ng ibang mga churches. Mga totoo na nagtuturo po ng tamang ibanghelyo. In Seeds Ministry, yan po ang atin pong mantra. Kung natatandaan ninyo, ang sabi ko sa inyo, ang Seeds Ministry, kaya ganyan po yung nature ng mga tinayo natin na team. Planters, fertilizers, growers. Di ba? Because our principle in Seeds Ministry is we are evangelists of the gospel. Na mag-share tayo ng ebanghelyo. Our trust is to share the gospel, to plant the gospel, to grow the gospel in the heart of every young people. And we do it extremely in the camp. Sabi natin, Pastor, ang dami na nating camp. Ang dami na, libo-libo na yung bahagi na natin ng salita ng Diyos. Pero walang pumupunta sa church natin. Alam niyo mga kapatid, the only compliment that I have, and the only joy that I have in my heart, kapag tinitingnan ko po yung mga bagay po na yon, is when I see a young people continuing in other churches. Sapagkat hindi po tayo nabibigo sa atin pong mission, sa atin pong layunin, na ipangaral po
ang ebanghelyo ng kaligtasan. Katulad po ng sabi po ni Apostol Pablo, na tayo ang nagtatanim, ang Panginoon ang nagpapalago. Sabi niya, si Apolos, ako ang nagtanim, si Apolos ang umani. Di po ba? Doon po sa Aklat ng Korinto. But para po kay Paul, it's still a success. At ganyan po dapat ang attitude po natin sa ministry. Because we are not here to make our own kingdom. Our purpose is not to make our own followers, but to make them disciples and followers of Jesus Christ. Ministry is not measured by how many people follows us. For a long time, hindi po tayo nag-grow in numbers. And minsan pinagdudahan ko na nga po kung tama ang ginagawa po natin sa ministeryong ito. Why we are not growing? The only barometer, ang tanging sukatan ko lamang po ng church po natin ay isa pong tunay po na church is the genuineness of the gospel we teach. Ang pagiging genuine po ng salita ng Diyos at ebanghelyo na atin pong ipinapangaral. That is the only confidence that I have that we are a church of Jesus Christ. Na hindi po natin ipinapangaral ang atin po mga sarili. We don't boast ourselves. We boast on the grace of Jesus Christ. And I do believe, mga kapatid, we have existed now for 29 years sa palipat-lipat po natin, sa pag-alis-alis po natin doon po sa mga dati natin na mga kasama na hindi tayo nag-agree in principles and biblical doctrines na inayawan po natin. Tumagal na po tayo ng ganito po katagal. Sa dami po ng mga galaw po natin, nagkahiwa-hiwalay na po tayo. But I am confident, mga kapatid, that this church is a true church because we teach Jesus Christ. Yan po si John the Baptist. He is not insecure. He knows his calling. He knows his purpose. Kaya ang makikita po natin sa character po ng servant po na ito is humility. In verse 27 to 30, ang sabi po dito, sumagot po si John dun po sa clamor ng kanyang mga disciples. Sabi ng mga disciples, Rabbi, nakikita mo ba, naglilipatan na sila doon po sa kabilang church, sa church ni Jesus Christ. Sabi po ni John the Baptist, John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. He must increase, but I must decrease. John responded with great humility. Yan po ang makikita po natin. Sabi po sa verse 27, ang sagot po ni John, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Sabi niya sa mga disciples niya, ang isang tao ay makakatanggap lamang ng isang bagay na makalangit kung ito ay galing sa langit. So si John po ay nagpahayag kung sino po ang Panginoong Kristo. Naiintindihan po ni John kung bakit dumadami po ang mga sumusunod po sa Panginoong Kristo. Because he knows
that Jesus Christ was from heaven. Kaya sabi niya, a man can receive nothing. Walang matatanggap ang isang tao maliban na ito ay ibinigay sa kanya mula sa langit. And he knows that Jesus Christ is the Son of God from heaven. Kaya ito ang kanyang ipinapaliwanag po sa kanyang mga disciples. Ipinapakilala niya po. Nagte-testify ulit dito si John the Baptist that Jesus Christ comes from heaven, the Son of God. Naintindihan niya yung sovereign will ng Diyos sa mission ng ating Panginoong Jesucristo. Kung lumalago po ang ministeryo po ng Panginoong Jesucristo para po kay John, sabi niya, yan ay dahil kalooban yan ng Diyos. Kaya dito makikita po natin na yung mga warning disciples po ni John the Baptist ay kanya pong pinapaliwanagan kung paano po dapat mag-respond sa ganong klaseng situation. Hindi po threat ang pagtingin dapat doon. Dapat ay makita nila yon na yon ay ang handog na regalo ng Diyos sa mga tao. Sapagkat kung ang paglago po ng ministeryo ng ating pong Panginoong Jesucristo is God's gift, it is from heaven, then the right response should be a response of gratefulness, a response of joyfulness, kagalakan. Ang response po dapat sa paglago ng isang ministeryo. Ngunit, katulad po ng marami pong mga pangyayari po sa loob po ng ministeryo, sa iglesia po ng atin pong Panginoon, and maybe ganun din po dito sa atin, may mga pagtatagumpay po sa ministeryo na sometimes nagiging simula po ng hindi pagkakaunawaan. It's so sad. Di po ba? Bakit ganun po ang response po ni Zen? And bakit ganun po ang kanyang pagpapaliwanag dun po sa kanyang mga disciple? Because John knows his God-given role. Alam po ni John yung purpose po niya. Sabi po niya, pinaalala po niya sa kanyang mga disciples, you yourselves bear me witness. Sabi niya, di ba kayo, nasaksihan ninyo, naging witness ko kayo, that I said, I am not the Christ, sabi niya sa kanyang mga disciples, but I have been sent before Him. Di ba yun ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni John, sa kanyang mga disciples, na hindi ako ang Kristo, subalit ipinadala ako na nauuna sa Kanya for a certain and very particular purpose, to prepare the way for Jesus Christ. Upang ihanda po ang mga tao sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. And it is one way of saying ni John na it is now happening. Nagaganap na ito. That's why you must be grateful. Dapat magalak kayo. John in verse 28 reminded his disciples that they were forgetting his teaching, that he is not the Christ. He was the one sent to prepare for the Messiah. Yan po ay isa pong pagpapaalala na ginawa po ni John to his disciples because he knows his God-given role. Mga kapatid, I don't know how you consider yourselves as a follower of Jesus Christ. But what I am sure is that all of us are called. Lahat po tayo ay tinawag to follow Jesus Christ. All Christians should be a follower of Jesus Christ because we belong to Him. Sapagkat sa Kanya po tayo.
Marami po tayong pwedeng gawin po sa ministeryo, sa gawain po ng Panginoon. Marami pong mga bagay na maaari po nating pagkaabalahan. But I would like to remind you mga kapatid, na sayang po ang buhay po natin sa daigdig po na ito. Sayang yung eternal life na ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon if it will get wasted. Kung hindi po natin ito gagamitin sa tama pong purpose na ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon. All of our treasures, all of our great things, all of the great works na gagawin po natin sa buhay po na ito, all of this will be soon forgotten. Wala pa pong 5 years na patay po tayo, nakalimutan na po tayo ng mga tao. And this quotation always reminds me that all things will pass and only things done for Christ will last. It is a quotation that truly inspires me in my service to the Lord. Sa panahon na gusto ko na pong sumuko, ito po ang nagpapalakas ng akin pong loob. At ganun din po si John. Alam po ni John na yung kanya pong ministry is temporary to prepare the way for Jesus Christ. But si John po, hindi po natin makakalimutan. Hanggat ipinapangaral po ang salita po ng Diyos, John's name will always be remembered. That there is one man, one person who was sent before Jesus Christ to prepare the success of His ministry. What a great privilege na meron po si John. What a great life na meron po si John. Yung maging tagapagtimpla nga lang po tayo ng kape ng presidente ng Pilipinas, sobrang proud na po tayo sa atin pong sarili. Because we are serving the King. Di po ba? Ito pong si John serves his life with his life to prepare the way of Jesus Christ. And he never once in his life na lumiko sa kanyang panawagan. Hanggang sa mamamatay na po si John the Baptist, nung siya po ay nasa kulungan, ang isipan pa rin po niya ay ang pagdating po ng atin pong Panginoong Kristo. Dahil nung nakulong po si John the Baptist, matagal na po siyang na-disconnect sa fellowship. Wala na po siyang nalalaman kung ano na po ang nangyayari sa labas dahil sa kanyang pagkakakulong. Kaya nung minsan na ma-encounter niya po ang Panginoong Kristo, sabi niya, ikaw na ba ang Messiah? Ikaw na ba ang Kristo? His mind is still on that perspective that after him ay darating po ang Messiah. He never forgot yung kanya pong ministeryo, yung kanya pong role. That's why his life and work for Christ will never be forgotten. Mga kapatid, I am saying this to you to give you a perspective. Upang pagtibayin ko po ang inyo pong puso sa paglilingkod. Hindi po tayo nandito lamang po to worship God, to praise Him. We are not saved just to worship and praise God. Jesus Christ is not just our Savior. He is our Lord as well. He is our Master. He owns us. Our life is in Him. We are in Him. And that means, dapat po tayong magpagamit po sa Panginoon. Amen?
In verse 29, ang sabi po dito, sa patuloy na pagpapaliwanag po ni John sa kanya pong mga disciples, sabi niya, "He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled." So dito, pinapaliwanag po ni John the Baptist sa kanya pong mga disciples na siya ay katulad sa isang bridegroom, sa isang abay. At sa kultura po nila, ang abay o ang bridegroom, ang abay po, ang bridegroom po, nakatulad po sa isang kaibigan na naging bridegroom, siya po ang naghahanda po ng lahat ng preparations sa pagpasok po ng bride o ng groom. At dito po ay pinapakita niya po na yung kanya pong role is like that. His role is like the bridegroom to prepare. At ang isa pong bridegroom, ang kanya pong kagalakan, ay pagka nakita na po niya na dumadating na po yung bride. Pag dumadating na po yung bride at naririnig na po niya ang kanya pong tiang, yung kanya pong boses, para sa kanya fulfilled na yung kanya pong purpose. Ando na yung kanyang kagalakan. Kaya ang sabi niya rito, "Therefore, this joy of mine is fulfilled." Sapagkat ando na po ang Panginoong Kristo. Ando na po ang ministeryo ng atin pong Panginoong Kristo that is growing. So John is now rejoicing. Sabi po ni John, "Therefore, this joy of mine is fulfilled." Alam niyo po, ang tunay na kagalakan, the true joy in ministry is not found in recognition. Hindi po sa recognition po natin matatagpuan ang kagalakan po sa paglilingkod. Ang tunay po na kagalakan ay ang makita po ang tagumpay ng gawain po ng Panginoon. Kaya para po sa atin, na mga lingkod po ng Panginoon, we don't mind whoever gets the credit. We never mind whoever gets the credit of a successful ministry. That's how we should respond if there are success in the ministry. When Christ is glorified, when Christ is elevated, and we see people, lives are changed, we see people receive Jesus Christ, believe in Jesus Christ as their Savior, andun po ang atin pong kagalakan. Ang makakita lamang po tayo ng isa pong ibanghelista na nangangaral po sa kalsada. Ako po nakakaramdam na po ng kagalakan sapagkat may nangangaral ng salita ng Diyos. How much more kung ang mga tao na makakapakinig po ng saving gospel, ng tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, ay mananampalataya sa atin pong Panginoong Kristo. We should have that joy, mga kapatid. If God's work succeeded, because in that, Christ is glorified. Kaya pagdating po sa verse 30, ang sabi po niya sa mga disciple po niya, sabi po ni John, he must increase. Dapat na lumago o dapat na maging tanyag pa ang ating Panginoong Kristo. But I must decrease. Para kay John, ang dapat mangyari ay ang mag-glorify, ma-exalt, maitaas, makilala
ng lahat ang ating Panginoong Sukristo at hindi siya ang makita. Na ang Panginoong Sukristo ang dapat tingnan ng tao at hindi po si Jen. When we stand here in pulpit, pag nag-lead po tayo ng pagsamba po dito, ang atin po mga mata ay dapat po una nakatingin po yung isa dun po sa langit. Looking at God who is so gracious, who have the real and genuine purpose to the people. And our one eyes is looking at the congregation, encouraging them. Our one eyes is looking at them to encourage the people to worship and glorify God. Kung song leader po tayo, yan po ang atin pong mindset. We never mind kung hindi po nila tayo tingnan. Sapagkat ang dapat po nilang makita ay ang Diyos na atin pong inaawitan. Ang Diyos na atin pong sinasamba. It's very rightful po, ang sinabi po ni John, he is very righteous on this. Nung sinabi po niya that he must increase, Jesus Christ must increase, but I must decrease. And that is a true spiritual greatness. Not making ourselves greater, but making Christ greater in the eyes of others. At yan po ang palagi pong sinasabi po ni John. I am here to point the people to Jesus Christ. A true servant of God prays like this, Lord, increase in my life so that I may decrease. Mga kapatid, kung ang atin pong puso ay hindi po lalago, magmamature sa pagmamahal po sa atin pong Panginoong Sukristo, patuloy po tayong mas magiging malaki kesa sa atin pong Panginoon. Only those servant with a grateful heart who appreciate the grace that saves him can say, Lord, please increase in my life. So we must look at how Christ saves us. We must look at ourselves as a hopeless and helpless person, saved only by grace. Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, ang aspiration po natin is lumago ang Panginoon sa ating pong buhay. Hindi po natin dapat pabayaan po, napayat po ang atin pong puso at mataba lamang po ang atin pong mga tiyan. We must eat more and more Jesus Christ. Ano po ang sabi po ng Panginoon sa mga disciples in John chapter 6? Sabi ng Panginoon, when He was explaining servanthood, sabi niya, unless you eat my flesh. Maliban po na tanggapin po natin ang Panginoong Sukristo with all of our love, with all of our strength, unless we desire more from Jesus Christ, we cannot increase our maturity. We cannot grow our faith in Jesus Christ. We cannot be humble. We cannot become humble like Jen. We cannot say to ourselves na dito lang ako sa tabi upang ang Panginoon ang patuloy nilang makita. Ang isa pong immature na mananampalataya, ang kanya pong desire ay nahahaluan po ng personal po na interest at personal po na agenda. Unless Jesus Christ increase in our lives, we cannot forget
We cannot behave like Jan. Hindi po tayo magiging katulad po ni Jan. I would like to remind you, mga kapatid, of the core principles of servanthood. The number one core principle of servanthood is ego. It talks about our pride. And that is our greatest enemy. Yan po ang kalaban po ng servanthood, our ego. Our ego should be changed. Yung ego po natin must change. It should be exalting God alone. Marami pong mga mananampalataya, mga manggagawa po ng Panginoon have this ego. Na sa kanilang paglilingkod, they boast of their talents. Na yung kanila pong gift, they boast for it. Upang lalo po silang makilala. Upang sila po ang ma-exalt. And that is pride. Our ego should change. Exalting God alone. Kailan po tayo nagkakaroon po ng problema in our ego? We have a great problem in our ego when our ego is not exalting God alone. Kung ang ego po natin is we remove Jesus Christ at the center of our purpose. We should make Jesus Christ as the center of our objective, as the center of our actions, our choices, our priorities, and our thoughts. If Jesus Christ is not the center of our thoughts, our ego is edging God out. We edge God out in our life. We don't exalt God alone. Instead, we edge God out. Sinasa isang tabi natin ang ating pong Diyos. The second principle of servanthood is true humility. It is letting go. Ito po yung pagbibigay po natin ng pagkakataon sa atin pong Panginoong Sukristo na makita po ng mga tao. It's not all about our credit. We don't mind of our credit. We don't mind applause. We don't mind status. What is important for us is like Jan, katulad po ni John the Baptist, at the center should be Jesus Christ. At sa atin pong paglilingkod po sa Panginoon, marami po akong nakasama at nakilala po sa paglilingkod po sa Panginoon na nagsabi ng ganitong klaseng clamor na nung una, napakasipag po nila sa Panginoon. Nung bago pa lamang po sila, napakasipag po nila sa Panginoon. Talagang lahat ng gawain present, volunteer ng volunteer, ang daming ideas sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit dumating po ang panahon na yung kanyang volunteerism ay naging clamor. Dahil siya po ay maaasahan, dahil sa kanya pong sipag, dahil sa kanya pong volunteerism, dahil siya po ay reliable, palagi po siyang nabibigyan po ng assignment. Because he is so reliable,
and he is a blessing in the ministry. But one time came to a point that they have this clamor saying, bakit ako? Bakit ako? Wala na bang iba? Ba't ako? The great servant of God is not Batman nor Robin. Di ba? Habang ginagamit po tayo ng atin pong Panginoon sa ministeryo, ang dami po nating mararanasan po na kabiguan, disappointments, yung mga kapwa po natin manggagawa, ida-down tayo, sisiraan tayo, despite of the things na ginagawa po natin, mararanasan po natin yan. But in those times, mga kapatid, we need to learn how to find joy in honoring God. We need to find joy in honoring God. And that is a principle of servanthood. Madali, mahirap man, masakit man, dapat nating matagpuan na masaya ang paglilingkod sa Panginoon. In verse 31 up to 35, makita po natin dito yung dahilan kung bakit ine-elevate po ni John the Baptist ang atin pong Panginoong Kristo at ibinababa niya ang kanyang sarili. Ang sabi po sa verse 31 hanggang 35, he who comes from above is above all. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. And what he has seen and heard, that he testifies, and no one receives his testimony. He who has received his testimony has certified that God is true. For he whom God has sent speaks the words of God, for God does not give the Spirit by measure. The Father loves the Son, and He has given all things into His hand. The reason kung bakit ibinababa ni John, itinataas ni John ang Panginoong Kristo at ibinababa niya ang kanyang sarili, is because Jesus is truly the one who is above all. Sapagkat si John, who is a man in the earth, speaks of the earth, sabi niya. So panglupa ako, ngunit ang Panginoong Kristo ay panglangit. Sapagkat siya na nanggaling sa langit is above all. So he recognized and elevated the supremacy of Jesus Christ. At yan din po ang atin pong ipinapahayag sa atin pong paglilingkod. In verse 32 and verse 33, ang sabi diyan, and what he has seen and heard, he testifies, and no one receives his testimony. Who has received his testimony has certified that God is true. Tingnan po ninyo to mga kapatid. Sinasabi po dito ni Jen na kung ano po ang nakita at narinig po ng ating Panginoong Kristo na galing po sa langit, siya ay nagpapatotoo. Ngunit wala pong tumatanggap ng kanya pong testimony. Wala pong naniniwala na mga tao sa kabila ng ang nagpapahayag na nito ay ang atin pong Panginoong Kristo who is speaking with authority because He came from heaven. And that's a description of the people of this world. Yan po ang larawan po ng daigdig po na ito. Ang mga tao po na hindi po tumatanggap sa kapahayagan po ng atin pong Panginoong Kristo. Pinakita po dito ni Jen ang ilan po sa mga hindi po tumatanggap sa sinasabi po ng atin pong Panginoong Kristo. Ngunit sa mga tumatanggap sa katotohanan mula sa ating Panginoong Kristo, they certified that God is true, meaning nagpapatotoo sila
na totoo ang ating pong Panginoong Kristo. Now we can see here a combination of people, unbelieving and believing, sa pangangaral po ng ating pong Panginoong Kristo. Ang totoo pong mananampalataya, ang totoo pong sumasampalataya sa ating pong Panginoong Kristo, takes God at His Word. Kapag ang Panginoong Kristo po ang atin pong pinapakinggan, wala po tayong pagdududa sa atin pong paniniwala at pananampalataya. Tinatanggap natin na tama at totoo ang sinasabi po ng atin pong Panginoong Kristo. And we respond with obedience. Because to receive the words from Jesus Christ is to receive the truth of God. Hindi na po natin mapapakinggan ang tinig po ng atin pong Panginoon sa panahon po na ito. Amen? But the Bible tells us that Jesus is the Word who became flesh. And now, iniiwan niya po sa atin ang kanya pong mga salita. The Bible is a Word of God. Mapapanaligan, it is true. At ito po ang atin pong dapat pong tinitingnan at tinatanggap na katotohanan na mula po sa Diyos. So, pinapakita po dito ni John the Baptist yung authority po ng atin pong Panginoong Kristo as the Son of God. His word is true. Yun po ang sabi po sa verse 32 and verse 33. Because He is the one who came from heaven. And yung authority po na meron po sa salita ng atin pong Panginoong Kristo, give eternal life. That's the kind of authority na meron po ang atin pong Panginoong Kristo. When He speak to the people, it gives eternal life. Sabi po sa verse 34 to 36, for whom God has sent speaks the word of God. Siya na nanggaling sa Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. For God does not give the spirit of measure. The Father loves the Son and has given all things into His hand. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So, what we can see here is that Jesus Christ is giving us the truth from God. As He speaks the Word of God, the power of the words He's speaking to us is a powerful words that when we believe, it gives an everlasting life. Kaya ang sabi sa verse 36, he who believes in the Son has an eternal life. But there is also a warning. Dito, he who does not believe the Son shall not see life. It's a true warning that the wrath of God abides on him, on those who does not believe. Mga kapatid, sabi ko nga po, naligtas po tayo sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoong Kristo. And because we have that right response, kaya yung destiny po natin, eternal destiny po natin, depends on how we respond to Jesus. If we believe, if we accept His word that is true, kung sumasampalataya at tatanggapin po natin ang kanya pong mga salita bilang katotohanan na mula po sa Diyos, God gave Him all the authority to give everlasting life for those who believe in Jesus Christ. Today, mga kapatid, these are the important spiritual truth natin pong napag-aralan. Everything we have comes from God. Wala po tayo nang ipinanganak po tayo dito sa lupa. Yan po ang palagi po nating tatandaan so that we can remain grounded. Kung ano man ang meron po tayo, lahat po yan
ay galing po sa Diyos. Kung magaling po tayo, if we are gifted, we should recognize na yan po ay galing po sa Diyos. Our ministry is about Christ. It's not all about ourselves. We should rejoice when Christ is glorified. When ministry is becoming successful, we should rejoice. At yan po ang panalangin po natin, that God may give us more opportunity to rejoice in the success of His ministry in our church. Our attitude should be John's attitude. We should be praying, Lord, increase in my life so that I may decrease. Amen? So let's check ourselves, mga kapatid. In our life, do we pursue God's purpose or do we pursue our own agenda? Sabi ko nga po sa inyo, all things will pass and only things done for Christ will last. In our ministry, are you part of ministry? Are you now serving the Lord? Let's glorify God in building the kingdom of God, not our reputations. In our relationship, kamusta relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo? Are we genuinely rejoicing when God blesses and uses others? What is our ego? Is it edging God out or exalting God only? In our leadership, kanino nakatingin ang mga tao? Sa atin o sa ating Panginoong Jesucristo? Are we becoming helpful for others to become more dependent and see Jesus Christ? And last, I have said this, do we exalt God only or do we edge God out? Where is God in our priorities, in our decision, in our obedience, in our character? Amen? Let's pray to the Lord. Father God, thank you, Lord, for this evening. Thank you for today. Salamat po, aming Panginoon, for the words. Thank you, Lord, for the life of Jan, aming Panginoon. Truly, O God, we pray, Panginoon, that you may truly increase in our lives. Increase in our lives, O God, so that we may decrease. Help us, O Lord, to put ourselves, O God, into a right response in our ministry. Tulungan po niyo kami kung paano po namin dapat tingnan ang amin pong paglilingkod. Kung sa panahon po na ito, hindi po kami instrumento, hindi po kami nagiging kapakinabangan sa inyo pong ministeryo. O God, Lord, we pray, Panginoon, that we may truly serve you, honor you, exalt